Yung ganun. Sir, sorry hindi ko lang kung gusto niyo sagutin to. Pero may patutsada po kasi si Senator Marcoleta kahapon sa inyo yung tungkol daw sa sinabi parang inahangaan daw niya kayo dati and then parang nagbago daw kayo. Gumuho daw yung kanyang paghanga sa inyo. Alam nyo, Inilagay kayo sa pedestal. noong nasa media pa siya, hindi pa siya congressman, hindi pa siya senador, talagang ramdam ko naman yun kasi pag in-interview niya ako, nag-express naman siya ng admiration for what I was doing sa PNP. Sinabi naman niya na kinonfide niya kay Senate President na hanga ako dyan kasi walang nakagawa ng ginawa niya nung PNP siya. And I also mentioned that in my speech, di ba? Na more than 50 years, consistent naman ako. So ang sagot ko lang, hindi naman ako nagbago at hindi naman ako kailanman magbabago. Ang nagbago si Senator Marcoleta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality. Hindi ko alam kung bakit. Kasi alam naman natin, di ba, sa balik-taktakan, parang wala sa katwiran madalas. Sinabi ko na nga na until then, until I gather the necessary or the majority signatures, I'm not yielding the floor. Tatayo pa rin siya, sasabihin niya na unusual. Sana kung nag-aral siya, nagbasa siya sa Senate Archive, na hindi unusual yon. That's one of the usual occurrences sa Senate na any senator may not grant to be interpellated. Di ba nga minention si Senator Miriam, sponsorship speech, not even a privilege speech. Nag-co-sponsor siya sa reproductive health. Andito rin ako noon But she refused to be interpellated. Yun ang medyo unusual, may she rest in peace. Pero nag-sponsor ka, at least man lang, may interpellate ka. Pero that's still, bottom line, that's her right not to be interpellated. So what more a privilege speech? At saka sa akin naman, hindi naman absolute na ayoko magpa-interpellate. Gusto ko lang, mag-share tayo ng responsibility. Magpirma kayo, di-interpellatein niyo ako till the kingdom come. Pero saan nagsimula ba na maging contra fellow niyo si Marcoleta nung palitan niyo siya as Blue Ribbon Committee Chairman? Simula nung kami, yun ang pinag-ugatan ng pagiging BFF namin dalawa. Parang, ewan ko lang sa akin lang ito, parang hindi niya matanggap na napalitan siyang Blue Ribbon. Kasi alam nyo, nung nagpo-form kami sana, nasa minority kami noon, kaming 5. Senator Soto, Senator Lawrence, Senator Mix, Senator Risa, and ako. Tawagan namin sarili namin sa Munti Pangarap, Mythical 5. Kami minority. But of course, before the session opened, yung 20th Congress, siyempre, kinakausap namin yung mga ibang pwede naming ma-recruit para pag open ng session, si SP Soto, yung maging Senate President. One of them, si Senator Marcoleta. Dalawa lang yung kanyang parang non-negotiable. Blue Ribbon and Justice. Sabi namin, go. Okay. Kung makukuha ni Senate President, that's yours. Kaya ko lang naman ako sabihin natin na nag-speculate na baka yun ang sama ng loob niya. Kasi 2 hearings lang, napalitan na siya. So, yun. Sana maging BFF uli kami na totoong BFF. Okay. Sir, There's always a proper time for that. Sir, may patanong lang si Mab po. Meron daw sulat kamay ni late Undersecretary Cabral na nag-allocate siya ng 500 million pesos na mga projects daw kay Senator Marcoleta. Bibigay raw ito sa ombudsman. May iba pa ba raw bang evidence versus... Actually, meron pa. Kasi sabi ko nga, yung request for allocables, although sa tingin ko, hindi proper, pero hindi naman illegal. Kasi dati naman pinapractice. Pero yung pinagbigyan, given due course, yung mga request, maski hindi lahat, again, hindi pa rin illegal yon, pinagbigyan ng DPWH. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinab-standard ng contractor mo, ginos project ng contractor mo, doon may problema. So yun ang hihimay namin. So di ba there's this story, mind you, na when he was chairman of the Commission on Appointments Committee on Public Works and Highways, siya kasi nag-confirm kay Secretary Bonoan. And I heard this from other congressmen who were then members of the CA and until now, members pa rin ng CA. Nung nilabas ko yung merong isang congressman na nambukol sa mga kapwa nila congressmen, actually lumapit sila sa akin nung may CA kami. They were egging me, tuloy nyo yan, Senator. Kasi kami yung mga nabukulan. Oh. So, nabukulan sila I will ni... not mention any name, pero yun ang sinabi nila. Pero saan ang bukol yung BFF Meaning, mo? no, I'm not, Okay. wag nyo na akong dalhin doon. Basta Okay, sir. ito yung facts, as narrated to me by some congressmen. Na dahil kino-confirm yung DPWH secretary, bigyan nyo kami ng projects. At hindi lang ako kasi marami kami rito, 12 kami rito sa panel ng CA. CA. Actually, 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuha ang project.
So sir, may mga documents tungkol doon? Hindi, I'm not, ang sabi ko nga, titingnan natin baka mayroong mga substandard at sa ghost do sa mga items, sa mga projects na pinagbigyan, na-implement. Doon tayo pagpo-focus. Kasi sabi ko nga, yung allocable, nasa recommendation pa lang ng committee yon na i-abolish na natin yung allocables. Kasi ito yung dating pork barrel na renamed, rebranded. Di ba? Sa halip na pork, naging leadership fund, naging allocables, naging insertions. Yung insertions matagal nang ginagawa, yun na rin yung pork barrel eh. So sir, yun ang dapat ma-abolish. So para lang meron tayong way papunta doon sa direksyon na maalis yun, kailangan magkaroon din tayo ng sample kung bakit masama ang allocables. So sir, yung mga CA members na nanghihingi ng project doon sa DPWH Secretary, mga kongresista lang po. Yun ang information. No? Also coming from them. Okay, Daniel, meron ka pa? Okay, Nympha. Sir, binanggit nyo kahapon at kanina rin, ipopursue ninyo yung tungkol sa mga allocables and may nag-gather kayong papers from DPWH. So, Meron. Pati kay dating Undersecretary Cabral. Aha. Kasi at the time, nung lumabas na yung parang na-involve na implicate si dating Undersecretary Cabral, she sent word, no? Nagkaroon ng feelers, overture, na gusto makipag-usap. So, nung una, lawyer niya lang muna nakausap namin. But as parang pareho nung kay Bernardo, yung unang usap namin, denial, aamin ng konti. So galing na ako doon kay Yusek Bernardo na merong inamin pero bitin na bitin. Sabi ko sa lawyer, mag-usap muna kayo ni Yusek. Pag medyo buo na yung loob niya, to tell all. Kasi back and forth yun eh. Yung kay Yusek Bernardo, inabot kami ng 4 na meetings before he finally caved in, so to speak, and tell the whole truth. Marami kaming bulahan muna bago umabot to sa, sige, lahat po sasabihin ko na. So, having that experience, ayoko na maulit yung kay Yusek Cabral kasi alam ko saan patungo eh. Kasi ganun din ang pinagsimula namin ni Undersecretary Bernardo. Ang unang diga niya nga sa akin, Senator, hindi kami magkakilala, first time kami nag-meet. Meron lang nag-mediate para nag-ano sa akin na gusto makipag-usap. Sabi ko, go ahead. Ang unang sinabi niya, ako, Senator, hindi ako nagmamalinis. Kasi siyempre, pag birthday ko, pag Christmas, nare-regaluhan ako ng 100 million. Di ba parang bigay, pero parang bitin. Kasi, can you imagine a birthday gift na 100 million cash? Mukhang that tells you something or that tells you a lot. Yung kay Yusek Cabral, halos ganun din ang umpisa. So sabi ko, kausapin mo muna mabuti at pagkabuo na yung loob niya, mag-usap tayo, isama mo siya. But unfortunately, hindi na kami umabot doon. Kasi nga, di ba? opo. So sir, yung documents po pertaining to allocables ay, Meron kami. opo, ano yun sir? Handwritten or? Merong handwritten. Oo. Yung pinakita rin doon sa in-scroll, di ba? Uh-huh. Na malinaw naman care of eh. Opo, If you were able to catch that, di ba? so yun po yung ititrace sir kung nabigyan yung pondo na yun at kung Hindi. ghost or? Kung napagbigyan, obviously, napagbigyan, care of na eh. Opo, okay. Ngayon, yung projects na yon may listahan. Gusto naming malaman, baka merong ghost doon. Yun ang mali, yun ang illegal, yun ang criminal. So sir, senators and congressmen po ito. Both. Marami. Marami yun. Meron ng isang legislator, ganyan kakapal yung kanyang request eh. Mhm. Kaya lang, di ba, nagkataon lang, ewan ko ba, itong mga staff ko, bakit yung iba malabo, yung iba malinaw. So ito po yung ididig further. Ito yung we'll look into it further, na kung merong mali. Sabi ko nga, zero in, zero in. Kasi kung allocable per se, hindi naman illegal, hindi naman criminal kasi practice nga eh. And then sir, balikan ko lang po yung sa mastermind. Meron po ba kaya nga talagang mastermind dun sa flood control scam o kanya-kanya I lakad po think ito? bawat region or bawat district engineer merong mastermind. Pero yung Like for example, di ba testimony ni Henry Alcantara sa Bulacan First District Engineering Office pa lang, ang nai-allocate ni Saldico 35 billion. Kaya nga nakiusap siya, hanap po kami dyan sa karating probinsya, yung ibang mga DEOs, kasi baka ma-obvious na tayo na lumolobo na dyan sa Bulacan. So yun, so sino mastermind doon?